Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Maynila para magbigay ng latest update sa mga bagong development dito sa Binondo, Intramuros at Escolta sa Maynila. Ito yung isa sa mga arko na papasok sa Binondo Chinatown sa Maynila. Andito na tayo ngayon sa Jones Bridge. Ilang taon lang nakaraan nang magkaroon ng major na renovation dito sa tulay. Nandito pa nga ako noon nung grand reopening ng tulay na ito. Pero sa ngayon makikita naman natin ano nang nangyari dito sa Jones Bridge. Naging dugyot na ito. Dati kulay ginto. Ito mga lamppost na inilagay dito. Ngayon kulay itim na. Mula dito sa Jones Bridge, kita naman natin ang Manila Central Post Office na nasunog kamakailan lang ilang buwan na nakaraan. Mukhang matatagalan pa bago masimulan ang restoration at renovation na gagawin dyan sa Manila Central Post Office na isa ng historical building dito sa ating bansa. Ito naman yung Loton Station ng Pasig River Ferry. Noong Duterte administration nakaplano na ang modernization ng Pasig River Ferry system. Pero sa ngayon wala na tayong balita kung matutuloy pa ba ang modernization na yon. Sana mapanatili na malinis at maayos ang Jones Bridge na unti-unti na namang nagiging madumi. Dito sa may Escolta sa Maynila, sa gilid ng Pasig River, ilan sa mga historical buildings ang ginagawa na ng restoration. Marami mga historical at colonial buildings dito sa may Escolta sa Maynila na dapat na magkaroon ng renovation. Katulad ng ginagawa ngayon dito sa building na ito. Meron pang ibang mga historical at colonial buildings na magaganda na dapat rin na magkaroon ng restoration. Katulad ng building na ito na napakaganda pero ngayon ay abandonado na. Sana pagkatapos ng restoration sa building na ito namang katabing building ang ayusin at pagandahin upang maibalik sa dati nitong ganda. Andito na tayo sa bagong ginawang Riverside Park sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Dito yan sa kabilang side sa Binondo area. May ginawa dito mga landscaping at nilagyan ng mga seating areas. Sa ngayon ay nagiging tambayan na at meron na rin tayong nakikita ng mga vendors. Dito naman tayo sa isa pang Riverside Park na nasa kabilang side sa may Intramuros. Dito naman sa kabila makikita na natin ang unti-unting progress sa Binondo skyline. Marami na mga buildings dyan, mga residential at office buildings na tinatayo sa ngayon.
Karamihan dyan sa Binondo Chinatown area ay mga luma na ang mga buildings, pero unti-unti na rin naman na nagkakaroon ng mga bagong high-rise buildings dyan. Dito sa kabilang Riverside Park, makikita nyo naman ang kaibahan. Medyo malinis pa dito kahit marami mga nakatambay. Ang Binondo Intramuros Bridge naman ay unti-unti na nagiging popular sa mga local at international na turista na bumibisita dito. Maganda naman kasi yung view mula dito sa taas ng bridge. Sa mga nakaraang vlog natin dito sa tulay, pinakita nga natin na unti-unti nang sinisira at dinudumihan ang tulay na ito dahil sa patuloy na pagdami ng vandalismo. Sana lang mapanatili ang kalinisan at kaayusan dito sa Binondo Intramuros Bridge. Sa ngayon medyo konti pa lang yung tao kasi tanghali pa, pero mamayang hapon unti-unti nang dumadami yung mga tumatambay dito sa taas ng tulay. Malapit na palang matapos itong mga bagong residential condominium na itinatayo sa tabi ng tulay. Isa ang Binondo area sa Maynila ang unti-unti na nagkakaroon ng urban renewal. So ayan guys, sinantay natin na mag-sunset. Ayan, makikita nyo naman unti-unti nang dumadami yung tao dito. Nagiging popular spot na rin pala ito para sa mga photoshoot habang background ang napakaganda ng Manila Bay sunset. Anong masasabi nyo sa mga ongoing na development dito sa Binondo, Chinatown, Intramuros at Escolta area sa Maynila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.